Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang patuloy tayong mag-aral ng Kanyang salita dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at kasama ko po si Pastor Nestor Ilioma, ang tagapagturo sa Adventist Medical Center para sa ating talakayan sa pagkakataong ito. Pastor, kamusta na po ba ang inyong mga gawain? Ang Panginoon ay napakabuti na bagamat marami tayong mga tungkuling ginagampanan ay meron tayong maaaring panahong igugulin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ay nakakapagpala sa atin, nakakapalakas ng pananampalataya at ako'y napapasigla sa pagtalakay ng salita ng Diyos. Maging ako ay natututo sa maraming mga bagay dito sa ating pinag-aaralan. Sa ating talakayan ay lumalabas ang mga tila bagong mga kaisipan na nakabase sa banal na kasulatan na maaari nating i-apply sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya nga't natutuwa po kami na marinig mula sa mga nakakasubaybay nito ang kanilang patuloy na pagsuporta at pananalangin. Kaya't sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa, saan man kayo naroroon, maging sa Pilipinas o abroad, kayo po ay binabati namin ng isang mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong lahat. Napakabilis ng panahon. Ngayon ay nasa ikapitong serye na tayo ng ating pag-aaral. At dito sa ating talakayan, pag-uusapan po natin ang estilo ng pamumuno para sa lumalagong iglesia. At dito ay tatalakayin din natin kung ano yung mga hamong kinahaharap ng pangangasiwa at yung mga nararapat na pag-uugali upang sa ganoon ay maging epektibo ang pangangasiwa na mayroong malalim na espiritualidad. Kaya nga hindi nakapagtataka na ang titulo ng pag-aaral na ito, doon sa Tagalog lesson natin, ito i-translate na lingkod na pamumuno. Subalit gusto kong gamitin sa pag-aaral na ito, yung pamumunong naglilingkod. Subalit bago po tayo dumako sa talakayan, ay atin munang hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos, minsan pa ay narito kaming muli sa oras ng pag-aaral upang buklatin ang mga banal na pahina ng inyong salita. Pahintulutan po ninyo na maging pagpapala ito sa amin, sa mga kapatid at sa mga sumusubaybay ng programang ito. Madama namin na kayo ang nagbigay ng kapangyarihan upang mamuhay kami ng kabanalan. At ngayong tatalakayin naming muli ang isang paksa tungkol sa paglilingkod na mayroong kababaang loob, ang mga pangulo na inyong itinalaga. Madama sana namin na ito'y isang pananagutan at responsibilidad na pangunahan ng inyong bayan na mayroong kababaang loob upang kung magkagayon, si Kristo ang makikita sa aming mga buhay. Amen. Pahintulutan ninyo na ang pagtalakay na ito'y magiging pagpapala, kaalaman at magbibigay ng tugon sa aming mga katanungan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nais ko basahin ang pinakasusing talata dito sa ating pag-aaral na masusumpungan sa 1 Pedro Kapitulo 5, talatang 7. Ang sabi po dito ng talata, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ayan. Kung papansinin ninyo, Pastor, ang talatang ito, parang lagi nating nire-recite ito na ang mga kapatid, pagka may mga kabalisahan, ilagak sa Panginoon. Tama yun. Pero ang konteksto nito, kung papansinin niyo, Pastor, ay yung pamumuno sa loob ng iglesia. Ang mga pangulo na itinalaga na maglingkod at pangunahan ng bayan ng Diyos, sa kanila may mga kabalisahan din. Sa kanila may mga problemang hinaharap. Ilagak natin ito sa Panginoon. Nang pinag-aaralan ko ito, nakita ko na hindi lamang para sa mga kaanib, kundi lalong-lalo na ang talatang ito ipagpapala sa mga namumuno na kung meron tayong mga suliranin sa pangunguna, may mga hinaharap tayong mga hamon, kay Kristo natin ilagak, kasama natin siyang tutugon at magdadala ng mga bigatin ito. Amen. So kaya pala nakikita natin na ang pamumuno o yung tinatawag nating pangasiwa sa iglesia ay isa ito sa pinagmumulan ng paglago ng iglesia. So, mayroong mga ini-introduce sa atin, na alala ko pa nga
yung small group, yung loving relationship o 8 qualities na ibinahagi ng ibang mga tagapagsaliksik. Subalit ang isa sa nakita natin na pinakamahalaga at epektibong paraan para sa paglagong iglesia ay yung epektibong pamumuno. Bakit po ba, Pastor, ang epektibong pamumuno ang pinakikita sa lumalagong iglesia? Ayan. Kung papansinin ninyo, Pastor, kagaya ng sinabi ko at magbabalikan natin ang kasaysayan ng mga gawa. Ang gawa ang naglalahad ng paglago ng unang iglesia na itayo na yun ng ating Panginoong Hesus noong unang siglo. Opo. Ayan. Ang unang 12 kapitulo, ang leader dito si Pedro. Ang kapitulo 13 hanggang 28, ang leader si Pablo. Ayan. So makikita natin, mayroong mga lalaki na itinalaga. Hindi ko sinasabing lalaki lang. May mga babae rin na nanguna sa loob ng iglesia. Pero dito makikita ninyo na naglagay ang Diyos ng mga lalaki at babae na kinilala ng mga kapatid at ng mga mananampalataya na kanilang mga pangulo. Bakit? Sapagkat unang-una, Pastor, ang isang leader dapat mayroong vision. Mayroong pananaw. Okay. May pangitain na dapat ano ang mangyayari sa iglesia. Pagkatapos nito, hindi lang yung status ko na okay lang, tama na ngayon. Tayo ba'y lalago? Ang pabalita ba ipapakalat? Kasi ang komisyon ay ipakalat ang pabalita ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yun ang mission statement natin. Yung ba'y magagawa ng iglesia. So yung Pangulo, kinakailangan na meron siyang pananaw na may vision siya na ito'y madadala sa lahat ng kinapal. Yan. Kaya nga yung kanyang pangitain na kung ano ang dapat na mangyari sa iglesia, na yun ang siyang humihimok sa mga kaanib para gamitin ang kanilang kaloob. Mga spiritual na yan. Yan. So may vision. At yung vision na yun na dapat abutin ng lahat, hindi lang ng leader, kundi ng lahat ng mga kapatid na kaanib ng iglesia, gagamitin nila ang kanilang mga talento o mga kaloob na mula sa Espiritu para ma-achieve yung mga goals na yun. Okay. So dito nakikita ko na ang isa sa palatandaan ng epektibong pamumuno, yung makita mo na nabibigyan ng oportunidad yung mga kaanib ng iglesia na gamitin yung kanilang spiritual na kaloob. Ayan. So, uulitin natin, Pastor, ididiin natin ang leader merong vision. May vision. May pangitain. Ayan. At ang pangitain yun ang magiging guide para ang mga kapatid makilahok sa gawain, gagamitin ang kanilang mga talento para magkaisa na tapusin ang gawain at bumalik na ang Panginoon. Okay, tingnan natin ang mga tagapangasiwa. Umpisa natin sa lokal na iglesia. Ayan. So, ano ang papel ng mga matanda sa iglesia sa unang iglesia? Sa unang iglesia at kahit sa ating iglesia, ang pinakamataas na namumuno sa lokal na kongregasyon ay elder, hindi pastor. Okay. Ayan. Bagamat meron tayong mga malalaking churches na may pastor, pero karamihan sa ating mga iglesia ay matanda sa iglesia ang nangunguna. Ayan. So ano ang role ng matanda sa iglesia? Dito sa mga gawa, Acts chapter 15, talatang 6. 15, talatang 6 ng mga gawa. Mga gawa, Kapitulo 16, 15, o 15, talatang 6. Mga gawa, 15, talatang 6. Nagtipon ng mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Ayan, pag-usapan. So, ang mga matatanda at ang mga apostol, buhay pa ang mga alagad ng mga yon, na mga pinili ng ating Panginoong Hesus, at ang mga matatanda. Ano yon? Nag-meeting sila. So, mayroong mga pagmi-meeting. Anong meeting yan? Pagpaplano ng mga dapat harapin. Itong chapter 15 ay meron silang issue na hinaharap. Ito ay yung council in Jerusalem. Itong chapter 15, Pastor. Kung ipapatupad ba yung mga batas ng mga Hudyo sa mga bagong convert na mga Kristiyano. Yan. Dapat ba silang tuliin at kung ano-ano pang mga seremonya ang daanan nila. Ito'y isang problema na hinarap ng iglesia. At ang humarap nito ay mga pangulo, ang mga alagad at mga apostol para diskasin at hingin ang patnubay ng Diyos para maliwanagan kung ano ito. So unang-unang bagay, yung mga magdidesisyon ng mga policy, ng mga prinsipyo na dapat implement sa gawain ng Panginoon, mga pangulo na dapat pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So yung elder
ay dapat mga pinili na susunod doon sa kalooban ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mga alituntunin sa pagpapatakbo ng kanyang iglesia. Liwanagin natin kasi nabanggit kanina na dito sa dito sa unang iglesia, ang mga matatanda ang siyang pangunahing tagapangulo. Oho. Pero sa ating kapanahonan, sa atin ngayon, ay itinuturing natin na ang mga pastor ang siyang tagapangasiwa ng iglesia bago pa ang matatanda. Ayan, kasi kagaya din doon sa panahon nila, pastor, ang mga churches noon ay house churches. Ayan. So, maliliit na mga pulutong at ang mga maliliit na mga pulutong ng mga mananampalatayang ito ay pinangungunahan ng mga elder. Ayan. At yung mga pulutong ng mga mananampalatayang yun ay pinapatnubayan ng pastor. Kaya mayroon si Tito, si Timoteo, si Marcos, kung sino-sino pa, ang senior pastor, si Pedro, at saka si Pablo, na taga-train itong mga ito. Kaya may mga sulat, kasi bago ka naman makarating doon, hindi ka naman kagaya sa atin ngayon na, ngayon magsasalita ka mamaya, gabi, pwede. Nandun ka na. Hindi, sa kanila bago ka makarating doon, it will take weeks or months doon sa susunod na church, doon sa destino mo. Kaya ang pinadadala, mga sulat para dalahin yung pabalita ng ating Panginoong Hesus ng mga alagad sa kanila para tugunan yung mga problemang nangyayari. Pero ang nag-i-implement nito, yung local church, pagtanggap nila ng sulat, yan, ito yung sagot ng mga alagad at ng mga apostol, sila yung nag-i-implement kung may question ng pag-aasawa, question ng sila ba'y dapat lumahok sa mga sa politika at kung ano-ano pa, kasama yun doon sa kanilang mga tinatalakay. At dito sa ganitong kalagayan, ipinapakita dito sa ating pag-aaral na ang mga elder ng iglesia ay mayroong nararapat na malalim na espiritualidad. Yan. So, kaya nga sinasabi nating elder, so doon pa lang sa elder, ay hindi bata. Ibig sabihin, mature sa pananampalataya, physical man o spiritual. Nang ibig sabihin, meron ka ng karanasan. Naranasan mo na yung mga pinag-uusapan natin nung nakaraang linggo na mga pag-uusig. Kung ikaw hindi nakaranas ng ganun, biglang may lalapit sa iyo, nakaanib ng iglesia, anong sasabihin mo? Hanggang tsuri ka na lang. Hindi. Kundi naranasan mo, yung nag-mature ka na, natuligsa ka, kung ano-ano pang mga bagay, at kaya mong ipaliwanag ang banal na kasulatan pag may nagtatanong. Ayan. Ito ang trabaho kasi hindi naman makakarating yung pastor kaagad pagka mayroong nagtatanong o may kapitbahay ka lang sabihin natin, next week na kaya bumalik. Hindi, kinakailangang ipaliwanag mo sa kanila. Ngayong nakita natin ang mga katangiang nararapat sa isang matanda sa iglesia at nabanggit din natin ang kanyang papel na siya ay gumaganap sa mahalagang mga paglilingkod sa loob ng iglesia, marahil siguro tingnan natin pa yung iblang detalye ng kanyang paglilingkod. Ayan, sa sulat ni Pablo kay Timoteo, Pastor, una Timoteo 5, ang talata ay 17. Yan, binanggit niya ang tungkol sa matatanda rito na yung mga naglilingkod sa lokal na iglesia. 1 Timoteo 5:17. 5:17. Ang sabi dito ay, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Ayun, narito, Pastor. Ang isang kwalifikasyon o role ng isang elder ay nangangaral ng salita at nagtuturo. Ayan. Kaya pagka tayo pumili ng mga leader, ay hindi marunong magsermon, Pastor. Leader lang dahil may financial support. Hindi. Kundi dapat ay marunong magturo, marunong gamitin ang Biblia at magpaliwanag, at magturo ng mga bagay sa kabataan, sa lahat ng bahagi ng iglesia. Ito'y isang role ng elder. Hindi po pastor ang tinutukoy dito, kundi mga elder. Kaya sa atin, sa loob ng ating iglesia, ang mga elder, magaling na mga mangangaral. Yan. Ako'y nakagistang ko nung ako'y bagong mananampalataya, nung ako'y bata-bata pa, ay magagaling yung mga elder, mga layman. Sila yung nangangaral. At pag nakinig ka sa kanila, kahit na sino, hinaharap nila ng mga ministro pa sa ibang mga pananampalataya. Bakit? Alam nila ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, natatayuan nila yung kanilang paniniwala na nakabase sa banal na kasulatan. At maganda rin ito natin, itong napakagandang sinabi nitong si Pedro
para sa mga matatanda sa iglesia. 1 Pedro Kapitulo 5, talatang 2. Napangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Ayan. Sige, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Ano yung kawan ng Diyos? Ang iglesia na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi Sa pilitan. hindi yung grudgingly. Na kaya ka nag-elder, wala na kasing iba Ako Ayun na lang ang madalas ko nila. naririnig. Wala na kasing Walang na mahalaga, mapili. Mga kapatid, kung bagamat ganun ang sitwasyon, Pastor, ay sikapin natin na maglingkod na ikaw ang naroon sa sitwasyon na ito, kalooban ng Diyos na ikaw ang malagay dyan. Pagsikapin nating pag-aralan, ipanalangin, at hubugin yung ating likas para yung talento, it's a gift. Yung pangangaral at pagtuturo, gift yan na dapat meron ang isang elder sa loob ng iglesia. At isang katangian na dapat din nating makita, yung huling bahagi ng sulat ni Pedro, na dito sa talatang 2 na ito, na sinasabing, huwag tayo doon sa sarili nating kapakinabangan. Ayan. Huwag tayong maglingkod dahil meron tayong personal na pakinabang. Meron palang personal. Oho. So dapat yun ay malinaw, Pastor, na ang naglilingkod na mga matanda sa iglesia ay wala pong sweldo yan. Walang sweldo. Kaya dito siguro, kaya ginamit nitong sumulat nitong ating leksyon, yung pamumunong paglilingkod. Pinapakita niya dito ang isa sa napakahalagang estilo para sa paglilingkod, walang iba kung hindi yung pamumunong naglilingkod. Na hindi ikaw inilagay ng Diyos sa pangangasiwa ng iglesia na katulad ng pamumuno ng mga militar, kundi mayroong estilo ng pangangasiwa na napaka-epektibo. Ito ay madaling unawain sa Ingles, servant leadership. Ayan, servant. Nang ibig sabihin, ikaw ang leader pero ikaw ang lingkod. Naglilingkod. Ayan. So hindi ka taga-utos. Hindi ka taga-utos, kundi ikaw din ang gagawa. Oho. Kagaya ng pagbisita ng mga kapatid. Hindi mo sasabihin, ikaw, Mr. Diacono, ikaw ang bumisita. Hindi. Pangungunahan mo. Pangungunahan. Pagka may gawain sa loob ng iglesia o tayo ay magbabayanihan, hindi ka utos lang ng utos, nandun ka rin gumagawa. Ayan, nakikita sa buhay yung ating gagawin. Yung sakripisyo na ipinakikita ng mga pangulo sa loob ng iglesia, nakikita dito sa mga taong ito na tinatawag na mga matanda sa iglesia. At ang isang halimbawa nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi siya ay naglingkod para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ngayon, kung mahalaga ang epektibong pangangasiwa, bakit kinakailangan din ng lumalagong iglesia yung tinatawag nating istruktura ng iglesia? Ayan, kagaya ng sinabi natin, Pastor, yung unang mga mananampalataya, house churches lang. Wala silang mga organized. At wala pa rin silang mga tinatawag na mga misyon, conference o distrito o ano pa man yan. Ang makikita lang natin ay may mga mananampalataya at sila'y sumasamba sa isang tahanan. Ayan. At yung mga magkakalapit na lugar na yon, meron silang pastor na umiikot sa kanila. Sila'y pinangangasiwaan ng mga elder na pwedeng lalaki o kaya ay pwedeng babae. Dito sa Gawa, Pastor, Kapitulo 6, tingnan natin yung kahalagahan ng church structure, yung sinasabi natin. Yung pagkakaroon ng sistema ng organisasyon, ang tinutukoy natin dito na church structure sa pangangasiwa ng lumalagong iglesia. Okay. Kapitulo 6, ang talata ay 1 hanggang 6. Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 6. Ang pasimula ng paglago ng iglesia at ano ang ginawa nila nang dumami ang mga hamon at kaanib. Nang mga araw nga ito, nang dumarami ang bilang ng mga lagad, nagreklamong mga Helenista laban sa mga Hebreo sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay nababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming may tatalaga sa tungkuling ito.
Samantalang kami bilang aming bahagi mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Nasiyahan ng buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y pinanalangin at pinatong kanilang mga kamay sa kanila. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga lagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Ayan, napansin niyo Pastor, dito ay dumami ang mga mananampalataya. Siyempre nung dumami, pag maraming tao na magkakaroon ng mga problema. Napabayaan yung mga maglilingkod sa mga pagkain. Kaya nga namili sila. Hindi pwedeng yun ang trabaho nila Pedro. Dahil sila Pedro, apostol, ang ano nila ay mangaral ng salita ng Diyos, ang pabalita ng Ebanghelyo dapat ipakalat. Kaya ang structure ng church ay nagsimula, namili sila ng mga diakono. Ayan. So ang mga diakonong ito yung mga lalaki na pwedeng maglingkod at gumawa ng mga bagay na hindi kasama doon sa trabaho ng mga apostol. Ayan. So ito ay nagpapakita ng istruktura, nagpasimula na, very simple lang. May elder, pagkatapos ng elder, may diakono, may mga apostol, o mga apostol kasi ito yung mga nangangaral sa lugar na wala pang mga mananampalataya. Yung pastor, ito yung mga nagbabantay sa mga mananampalataya na na-organize na ng mga iglesia sa kanilang mga bahay. Ayan. At yung strukturang ito hanggang ngayon ay sinusunod natin. Yan ang sinusunod natin sa loob ng nadagdagan lang ng ilan para sa mga dapat na maabot ng ating paglilingkod. So kaya nakikita po natin mga ginigiliw naming mga taga-subaybay na ang paraan ng Diyos kung paano magiging matatag ang isang iglesia. Unay, kinakailangan ng isang epektibong pamumuno at ang estilo na kanyang gagamitin ay ang pamumunong paglilingkod. Habang ang mga taong inilalagay sa bawat level ng istruktura ay tinuturing din na mga taong puspos ng banal na espiritu. Kapag kapwa sila maglilingkod para sa paglago ng iglesia. Ngayon, balikan natin yung kaninang pinag-uusapan natin sapagkat ito ang isa sa napakahalagang maunawaan natin itong epektibong pamumuno. Ano bang nararapat na pag-uugali ng pamumuno sa paglilingkod sa iglesia? Bumalik tayo kay Pedro dahil kagaya nga ng sinabi ko, siya yung unang naging parang pinakapuno ng buong iglesia at ng mga iglesia ng mga panahong yon. 1 Pedro 5, talatang 1 hanggang 4. Ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang bahagi sa kalwalhatiang ihahayag, ipinakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob ay sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwa ninyo, kundi kayo'y maging mga limbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalwalatian. Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ayan, narito Pastor, ang sulat ni Pedro ay ipinapakita yung mga matatanda sa iglesia at narito yung mga qualification na kanyang binanggit. Unang-una, dapat ay saksi sila ng mga kahirapan at mga ginawa ni Kristo sa kanila. Okay. Sila mismo ay nakaranas noong pagliligtas ni Kristo. Ikalawa, pamunuan nila ang sambahayan ng Diyos, ang sabi rito, na gaya ng kaloob, na binigyan sila ng kaloob na kapamahalaan ito na hindi for their own gain. Hindi para sa kanilang sarili. Ang susunod na nabanggit dito ay hindi sila dapat nagiging Panginoon, Lord over them. Ayan. Ang ibig sabihin ay hindi ka boss. Iba yung leader kaysa sa boss. Ang leader ay kasama ka na papatnubayan sila. Kaya nga ang papansinin dito ay isang shepherd, isang pastol ang makikita natin na larawan
ng isang leader sa loob ng iglesia? Ang papel ng mga matanda sa iglesia ay hindi madaling gampanan, kundi ito ay nagpapakita na bilang isang matanda sa iglesia, nararapat din na nauunawaan niya ang pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat mula dito ay magagawa niyang mapahalagahan kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus at ito yung aakay sa Kanya para lubos na maglingkod sa mga kapatiran sa iglesia. Tama yun, Pastor. Kaya nga maliwanag na ang matatanda sa iglesia, ang mga diakono at iba pang mga itinalagang mga mamumuno sa lokal at sa iba pang mga iglesia ay dapat nagkaroon sila ng karanasan ng kaligtasan at makilala ng lubusan ang ating Panginoong Hesus sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At isa sa nakita ko dito sa ating talakayan, lalo tigit sa mga tekstong binabasa natin, ay nagawang ikumpara nitong si Pedro ang matanda sa iglesia sa isang pastol. Ayan. So, bakit niya, Pastor, kinumpara ito? Ayan, mapapansin ninyo na doon sa talatang 4 ng Kapitulo 5, ay ginamit niya ito. Ang pinatutungkol nito ay ang ating Panginoong Hesus. Kapitulo 5, talatang 4. Sabi po dito, at sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kalwalhatian. Punong pastor. So mayroong chief Pastor. Ang mga pastor at mga elder ay mga under shepherd. Under, Ayan. tawag. Sila yung aktual na nakikita ng mga tao sa pamumuno. Ang Panginoong Hesus di natin nakikita, but He is the chief shepherd. Now, bakit inahalimbawa ay hinalintulad ang tanong natin, Pastor? Tingnan natin sa Ezekiel, Kapitulo 34, talatang 8 hanggang 10. Ano ang role na ito yung picture ng mga negative ito, na mga pastor na nasa lumang tipan. Ayan. Ezekiel 34, 8 hanggang 10. Negative ito. So dito makikita natin yung mga hindi dapat na ginagawa ng isang pastor sa kanyang mga kawan o mga tupa. Ayan. Ang sabi po dito sa mga talata, Ezekiel 34, 8 hanggang 10. Kung paanong ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang aking mga tupa ay naging biktima, at ang aking mga tupa ay naging pagkain ng lahat ng mababangis na hayop dahil sa walang pastol, at sapagkat hindi hinanap ng aking mga pastol ang aking mga tupa, kundi ang mga pastol ay nagsikain at hindi pinakain ng aking mga tupa. Kaya't kayong mga pastol na pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako'y laban sa mga pastol. Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at akin silang patitigilin sa pagpapakain sa mga tupa. Hindi na pakakainin ng mga pastol ang kanilang sarili. Aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig upang wag silang maging pagkain nila. Ayan, mahirap ito, Pastor. Kasi yung pastor, siya na rin ang taga-ubos eh. Sa mga, ang ibig sabihin, yung concept na sila na yung nag-gain. Yan. Personal na yung nangyari. Ito yung ayaw ng Diyos na ikaw ang nagpapakayaman, ikaw ang nagpapasasa. Doon sa mga anak ng Diyos na kaanib ng iglesia, ikaw na ang nagkaroon ng maraming bendisyon dahil doon sa posisyon na yung hinahawakan. Kaya nga, ang mahalagang pamubahagi ng pamumunong Kristiyano, maging ang mga pastol at maging ang iglesia, dapat sila'y gumagawang kasama ng mga tao sa iglesia na may pagtitiis kung paanong gumagawa maging ang pastol sa kanyang mga tupa. Kasi kapag ang pastor ay hindi na nagpapakain sa mga tupa, ano pang silbi ng pagiging pastor? Ayan, so ulitin natin, Pastor. Yung pagpapakain ay pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ayan. Kaya nga ang pastor at ang elder, inuordinahan. At bakit inuordinahan, Pastor? Para pakanin ang bayan ng Diyos. Ayan. So, sa atin, hindi lahat pastor ang tumatayo pag araw ng Sabat. Mga elder at iba pang mga nakakaalam na magsalita at ibahagi ang salita ng Diyos, merong karapatang magpakain. Pero ang main role ng elder at mga pastor,
pakanin ang mga tupa sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos dahil dito nakakasumpong ng mga pangako, pagsansala at pagsaway ang mga kapatid sa loob ng iglesia. Kaya napakahalagang tingnan natin ang mga halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus at ni Pedro tungkol dito sa pamumunong naglilingkod. Ayan. Pansinin natin kung ano ang turo ng ating Panginoong Hesus tungkol diyan sa servant leadership, Pastor. Mateo 20. Ang talata ay 24 hanggang 28. Nang marinig ito ng 10 ay nagalit sila sa 2 magkapatid. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangan maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na nagnanais maging una ay kailangan maging alipin ninyo. Kung paanong anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Narito ang issue ng servant leadership. Opo. Ayan. Lumapit yung nanay ni John at saka niyang kanyang kapatid at ang sabi, bigyan mo naman ng posisyon itong aking mga anak. Okay. Sino ba naman ang magulang na ayaw? Hari na itong kanyang kausap. Ina-anticipate nila na itatayo ng ating Panginoong Hesus yung kanyang materialistic na kingdom. Kaya yung nanay ay inabagaduhan na. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Hindi tayo kagaya ng mga hintil na sila'y namumuno at may mga ipinatutupad sa kanilang mga tagasunod. Kundi ang sabi rito ay ano raw? Ang sino mang magnais na maging una ay magiging alipin ninyo. At ang gustong maging pangulo sa kanila ay dapat maglingkod. Ayan. So ang ibig sabihin, dito in-institute ng ating Panginoong Hesus yung concept ng servant leadership na ang pangulo ay dapat siya ang manguna sa paglilingkod. Bababa siya. Kagaya ng ating Panginoong Hesus na nag-stoop down. Ang halimbawa niya, bumaba sa kalangitan at nakisalamuha sa mga tao, natulog na kasama nila, kumain kasama nila, umiyak at tumangis na kasama nila, sapagat ito ang paglilingkod na tunay na nais ng Diyos na makita. Napakaganda ng estilo na itinuturo ng ating Panginoong Hesus kung paano tayo mamumuno ng naglilingkod sa ating iglesia. Kaya nga lamang ay pumasok yung mga turo at dala ng sanlibutan na kapag ikaw ay pinuno, ikaw yung pupurihin ng mga tao, ikaw yung paglilingkuran, at tayo ng mga namumuno naman ay nasasarapan din. Di ba? Pero papansinin niyo, Pastor, ito ay nagkaroon ng gradual. Dahil sa unang iglesia, ito yung nakikita. Napansin natin na ang pastor, ang mga elder, ang nagdadalaw, bumibisita. Pero later on, sa paglipas ng mga panahon sa kasaysayan ng iglesia, hindi na. Lumaki ang nagkaroon na ng mga building, nagkaroon na ng mga offices, at by schedule na, ikaw ang pupunta. Di tawag na ngayon. Imbis na ang pastor ang dadalaw, ang elder ang dadalaw, may appointment na. Ayan. So papansinin natin, little by little, yung concept ng servant leadership, hindi na katulad na rin ng mga tagalabas. By appointment, by ano na. Hindi. Ang gusto ng Diyos, pumunta ka, maglingkod, kausapin, ipanalangin ang mga kapatid. Kung mayroon silang mga suliranin, samahan sila na ito ay resolbahin dahil ito ang pagiging leader ng iglesia. Kaya itong namumuno na naglilingkod, hindi ito yung sinasabi mo sa miyembro o ito yung dapat na trato mo sa akin. Kundi yung ang miyembro na nakakadama ng iyong paglilingkod ay nabibigyan ka ng magandang treatment. Kasi pumapasok ngayon, ayan ang leader natin, dapat VIP ang ating pakikitungo. So, Hindi dapat yun ang una Hindi. Ang una, maglilingkod ka. At magiging resulta nito na igagalang ka. At kasasabi ka na makasama kanila at magiging special ka sa kanila. Di ba napakaganda, Pastor? Pero ang nangyayari ay, ako itong ganito, graduate ako ng ganito, ako ay mataas ang posisyon ko, kaya dapat maglingkod kayo sa... Baliktad ang nangyayari. Hindi dapat ganon, Pastor. Ang pastor, ang leader ng iglesia, ang matanda sa iglesia, ito yung tao na nakakaunawa ng sitwasyon ng mga kapatid
at nais niya, pwede niyang ibaba ang kanyang sarili. Bagamat kuminsan nasasaktan siya, napapahiya din, kinakailangan tayong magpakumbaba dahil bahagi ito ng pagiging katiwala sa kawan ng Diyos. Kaya nga yung konsepto ng shame and honor ay isang mahalagang tingnan natin sapagkat kalimitan sa mga naglilingkod, gusto natin yung pinararangalan tayo. Di ba? So, dito napansin natin, kung magiging kagaya ng ating Panginoong Hesus, yung modelo na ating gagawin sa ating paglilingkod, ang mga tao mismo ay kanyang bibigyan ng karangalan ang ating Panginoong Hesus. Kasama nung kanilang pagpaparangal sa ating Panginoong Hesus, pinararangalan din nila yung mga leader na katulad natin. Tama yun, Pastor. Kaya nga, tingnan natin, ano ba yung halimbawa ni Hesus tungkol sa konsepto ng pamumuno na naglilingkod? Ayan, tingnan natin sa sulat ni Pablo sa Filipos 2, ang talata ay 4 hanggang 8. Filipos 2. Napakaganda ng talatang ito. Ito ay bahagi ng isang awit na inaawit ng unang iglesia. Ayan. Filipos Kapitulo 2, talatang 4 hanggang 8. 4 hanggang 8. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanya sariling kapakinabangan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Narito, Pastor, ang tanong mo ay, ano ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus? Ang ating Panginoong Hesus ang manlalalang, ang ating Panginoong Hesus ang tagapagligtas. Pero nanaog dito. Kaya meron yung tinatawag condescension o incarnation. Yung incarnation ay pagpapakababa. Ito yung self-humiliation ng ating Panginoong Hesus. Pinili niya ang magpakababa, nagkatawang tao, at hindi lang tao kundi alipin. Walang masyadong pinag-aralan. Ang pinili niyang tahanan ay pobreng tahanan sa Nazaret. Ang kanyang mga magulang ay karpintero lang. Ay mababang mababa ang tingin ng mga karamihan sa kanya. Pero pinakita niya rito yung halimbawa na the majesty in heaven came down na maglingkod at para mahalin ang mga tao. Hindi sila na-attract dahil lamang sa kapangyarihan o sa kayamanan niya, kundi dahil doon sa kababaang loob at paglilingkod na attract ang mga tao sa ating Panginoong Hesus. So ibig sabihin po na bilang mga matatanda sa iglesia o bilang tagapangasiwa ng iglesia, yung mga namumuno ay yung pagsuko at pagtanggi sa sarili na nakikita kay Jesus ay dapat ding mangyari. Makita sa atin. Kaya nga mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, dito po ay isa sa requirement ng isang pamumuno. Walang iba kundi yung tinutukoy kanina na pagpapakumbaba. Kaya nga ang tanong ay, paanong ang pagpapakumbaba ipinakita sa panahon ni Pedro? Ayan, nung panahon ni Pedro, yung pagpapakumbaba, Pastor, ay hindi karakteristik ng isang leader. Ayan. So, sa mga leader ng mga panahong yon, hindi ito karakteristik. Wala doon sa listahan na 1, 2, 3, number 1. Hindi kagaya ngayon, ang unang-unang tinitingnan in Christian leadership is what? Humility. Ito yung unang leksyon na dapat matutunan ng isang magiging pangulo, elder o pastor sa loob ng iglesia. Bakit? Sa kanila, ang humility ng mga panahon yun ay tinitingnan na kahinaan. Kahinaan yun. Kahinaan yan. Weakness ng karakter yan. At ito ay insignificant. Pag sinabi natin insignificant, hindi mahalaga. Bakit ka magpapakita ng ganyan? Dapat ikaw ay assertive, may commanding power at sinusunod na pag nagsalita ka, ito'y batas sa kanila. Pero hindi. Sa ating Panginoong Hesus, may kababaang loob. Susunod ang tao hindi dahil doon sa may command ka. Bagamat sinasabi nating may karakteristik na ito'y kailangan din sa isang leader na dapat naman ay kagalang-galang. Pero hindi ito pangunahin. Ang pangunahin ay ang kababaang loob na dapat makita na nakikita niya ang kanyang sarili na may mga pagkukulang. Hindi alam ng lahat ng isang elder o ng isang pastor ang lahat ng bagay. Kinakailangan niya ang buong iglesia
para magampanan nila yung paglilingkod at panghihikayat ng mga kaluluwa. So ibig niyo po sabihin, ang mga kaanib ay dapat na maramdaman na ang kanilang tagapangasiwa ay naglilingkod para sa kanila. At sa ganoong paraan, sila'y susunod. Opo. Hindi dahil sa ikaw yung itinalagang leader, ikaw yung otoridad, kundi dahil sa naramdaman nila na ikaw ay naglilingkod para sa kanila. So, merong, kung pag-aaralan natin yung level ng influence, kasi leadership is influence. Yeah, totoo. Meron yung unang-una ay yung position. Dahil sumusunod yung mga tao dahil ikaw ay nasa posisyon. Nasa posisyon. Pag wala ka na sa posisyon, goodbye. Oh. Hindi na nga kagalangin eh. Oh. Kahit mag-good morning, kahit tanghali, hindi na nila magawa eh. Susunod naman, yung dahil ikaw ay may pinag-aralan at may lakas ang iyong impluensya. Hindi. Ang tinutukoy natin dito na leadership ay yung nakikita yung gawain ng paglilingkod sa atin. Meron kang kababaang loob. Yeah. Yung personality mo ay nagre-reflect ng personality ng ating Panginoong Hesus. Ito yung malakas na hila para sa mga tao para sumunod at gumawa sa Panginoon. Napakaliwanag po noon. Kaya nga yung pagpapakumbaba ay isang napakahalagang katangian sa isang tagapamuno, sa isang iglesia. Pero ang tanong ko po ay, ano ba ang tunay na subukan ng pagpapakumbaba? Ayan. Ano ang tunay na kasubukan? 1 Pedro 5, 5 at 6. Sabi po dito ay, gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ang tanong ay, ano ang tunay na subukan ng kababaang loob? Ito yung sincero tayong maglilingkod sa mga tao na bagamat sila ay mababa sa atin, walang kapangyarihan para sa atin, maglilingkod pa rin tayo sa kanila, Pastor. Ayan. So maliwanag po. Alam niyo, pagka pinag-uusapan ng pagpapakumbaba, ang kasalungat nito ay walang iba kung hindi yung ginawa ni Satanas, pagmamataas. So kaya nga, paano naman nilalarawan ni Juan at ni Pedro ang gawain ni Satanas at ang pinagmulan ng kasamaan? Ayan, 1 Pedro 5, ang ganda nitong konteksto, ako'y natututo eh. Nasa context ng church leadership, nung banggitin yung mga talatang ito, talatang 8 hanggang 10, tungkol kay Satanas. Yes. Ayan. Ang sabi po dito ay, magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway tulad ng liyong gumagala at umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Pastor, iugnay natin, ang mga talatang ito ay nasa konteksto ng pagiging mga pangulo at mga shepherd sa loob ng iglesia. So hindi lang mga kaalib na ordinaryo ang tinutukoy dito na tinutukso, nilalapitan ng kaaway ng dyablo na gaya ng isang liyong umuungol, kundi mga pangulo. Ang target ng kaaway ay ang mga pangulo. Yan. Wala tayong magagawa. Anong laban natin sa dyablo? Anong sabi rito? Labanan ninyong matatag at ano rito? Magtiis tayo kapag tayo ay Ang tunay na isa pang test ng humility ng isang leader at ng kanyang pagiging leader ay pag dumanas din siya ng kahirapan. Ayoko na. Ganito pala ito. Ang hirap naman palang maging leader. Madaling sumuko. Ang daming mga nanunulig sa pag leader ka. Hindi. Iyong matututunan lalo ang magpakumbaba dahil ang ating Panginoong Hesus tinuligsa rin nang siya'y narito sa lupa. Okay. Kasi itong talatang nabasa natin, merong isang laging ginagamit dito, yung pangungusap na sinasabing tulad ng liyong umuungal. Paano ang pagdurusa at hapdi nagtatapos sa mga anak ng Diyos? Ayan, ano tinalaman nito? Ang pag-usa at pagdurusa? Yan, pagdurusa at hapdi ay nagtatapos. End for God's people. Kailan ito magwawakas? Kailan siya magwawakas? Alam natin ito na pag muling nahayag na ang ating Panginoong Hesus. Sa Kapitulo 10, Pastor,
ating baybayin. Kailan ito mangyayari? Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, magwawakas yung mga paghihirap at mga pigati, papalitan ito ng mga kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos para sa kanyang bayan. Kapitulo 5, talatang 10. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ayan. So, kailan ito? Kapag dumating ang ating Panginoong Hesus, ang lahat ng mga hirap, pasakit na ibinibigay ng kaaway para tayo ligligin at pahirapan, para tayo ma-discourage kung ikaw ay leader, elder, ay magwawakas dahil papalitan na ito ng kasakdalan, katibayan, at kalakasan na galing sa Panginoon. Napakaganda naman itong mga prinsipyong ito na nakukuha natin mula dito sa sulat ni Pedro na bilang tagapanguna sa iglesia, hindi nagsasabing hindi natin mararanasan ang mga pagdurusa at mga pagsubok. Manapay, baka tayo mismo ay mas mabigat pa ang ating haharapin. Sapagkat pinakikita dito sa sulat nito ay galit na galit ang dyablo, katulad ng liyong umuungal. Kaya nga mga ginigiliw naming tagapanguna, kung dumarating man ang mga pagsubok sa atin at ang mga pagdurusa, dahil sa ginagampanan natin ng tama ang ating pangunguna, wag po tayong malulupaypay. Sapagkat sinasabing ganoon na sa dakong huli ay tatanggapin natin ang walang hanggang kalwalhatian ng Diyos. Kaya tayo ay, ang sabi ay, magpapanumbalik, magpapatibay, magpapalakas sa inyo itong kalwalhatiang ito na lalong magpapatatag sa atin. Ngayon, siyempre, nandiyan yung pagharap natin sa pagdurusa na hindi mawawala. Pero tukuyin natin, paano tayo magtatagumpay sa kasamaan na katulad ng ginawa ni Jesus? Ayan. Alam mo, Pastor, kung leader ka, hindi tayo exempted sa mga tukso ng kaaway. Opo. Ang dyablo ay nakakonsentrate sa atin. At hindi lang sa atin, sa ating mga sambahayan. Gusto niya tayong sirain at ang ating mga sambahayan. Bakit? Kapag tayo ay nasira, ay paano? Nakikita ng buong iglesia, hindi ba? Pati sila manlulupaypay. Ang tanong ay paano? Paano ba hinarap ng ating Panginoong Hesus nung siya narito sa lupa ang dyablo? Sa Kapitulo 4, mapapansin natin na ng Mateo, Pastor. Narito ang tagpo, Mateo Kapitulo 4, ang talata ay 1 hanggang 11. Nang harapin ng dyablo ang ating Panginoong Hesus doon sa ilang, ano ang kanyang naging sandata, Pastor? Paano niya hinarap ito? Talatang 1 hanggang 11. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nagayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lunsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siyang mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masakta ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muli dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw ay magpatirapat, sasamba ka sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Narito, Pastor, ang ating Panginoong Hesus nung siya narito sa lupa, yung kanyang pagkakatawang tao para ipakita yung servant leadership, ang unang naging salvo pagkatapos na siya mabinyagan ay tuksuhin ang kaaway. Ayan. So sa atin, sa ating paglilingkod at sa leadership ng iglesia, tayong mga pastor, elder, diakono at iba pang mga namumuno sa loob ng iglesia, expect na ang dyablo'y darating at tayo ay kanyang tutuksuhin ng maraming mga bagay.
Pero ano ang naging tagumpay ng ating Panginoong Hesus? Ginamit niya ang salita ng Diyos para ito ang pananggalang na hindi siya ma-discourage, hindi siya manlupaypay, kundi narito ang salita ng Diyos na source ng kapangyarihan para ang kaaway ay matakot at umalis pag tayo itinutukso. Kaya pala, doon pa lang sa pambungad ng ating pag-aaral ay naipakita na ang isang kahalagahan na dapat mayroon ang pinuno ng iglesia. Walang iba kung hindi yung malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Alam ninyo, kapag pag-aaralan pa natin ito ng napakadetalyado, mapapansin po ninyo yung mahalagang mga bagay na dapat na mayroon ang isang namumuno sa iglesia. Subalit napansin ko, Pastor, sa ating talakayan na talagang may katangian ang isang Kristiyanong namumuno na hindi mo masusumpungan sa sekular na pamumuno. Okay, tama yun, Pastor. Dito sa Mateo Kapitulo 20, ang talata ay 25 at 26, binanggit ng ating Panginoong Hesus ang kakaibang kwalifikasyon ng isang Kristiyanong Pangulo. 20, 25 at 26 ang mga talata. Ngunit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangingibabaw na Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. Ayan, so very basic. Ito yung karakteristik na wala sa secular leadership. Opo. Na kinakailangan ipakita mo na ikaw ay marunong maglingkod at may puso ka ng pusong naglilingkod na gaya ng Kristo nang siya'y naglingkod dito sa balat ng lupa. Opo. Nakita po natin, mga ginigilo naming mga kaibigan, ang katangian ng isang taong naglilingkod sa iglesia mula sa sekular na paglilingkod, sekular na pamumuno, na kung saan ang mga pinuno sa ating iglesia, sila yung nakakasama sa paglilingkod. Mayroong pagpapakumbaba, mayroong malalim na kaalaman tungkol sa salita ng Diyos na kaya nilang ipagtanggol ang ating mga kaanib sa iglesia upang maging matibay ang pananampalataya ng bawat isa. Totoo na ang mga pinuno ay hindi exempted sa mga pagdurusa at mga pagsubok, kundi ito pa yung maaaring magpalakas sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. At sa bandang huli, Pastor, maluluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Amen. Na pinaglilingkuran. Kaya nga mga ginigiliw, napakagandang patuloy nating tunghayan ng pag-aaral na ito, na kung saan makakuha tayo ng mga aral na kailangan natin sa mga panahong katulad ng ating mga hinaharap kung paano tayo magiging matatag na mga Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagalak kaming pasalamatan kayo sa pagkakataong ito, na tinuro nyo sa amin ang mga gabay na dapat namin pananganan habang kami namumuno sa iglesia. Ang larawan na pinakita ng Panginoong Hesus, ang modelo ng pagpapakumbaba, na kung saan ay pinili nyo kami, hindi upang ipakita ang aming otoridad, hindi upang mag-utos sa mga kapatid, kundi makisama sa kanila sa paglilingkod hanggang maluwalhati namin ang inyong dakilang pangalan. Amen. Nawa sana'y pagpalain ninyo ang bawat leader ng aming mga iglesia. Pagpalain ninyo ang lahat ng kapatiran na kung saan kami ay laging tumanggap, kumain ng mga sariwang mga salita na magpapalakas sa aming pananampalataya. Amen. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagtatalaga at igawad ninyo ang masaganang pamumuhay sa bawat taga-subaybay ng programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, nagpapasalamat kami sa inyong pakikisama sa ating naisagawang talakayan. Sana'y huwag kayong bibitiw sapagkat paganda ng paganda itong serye ng ating pag-aaral. Kaya nga, sa pagkakataong ito, nais ko pong muling pasalamatan kayo. Ako po si Pastor Jose Zabad Jr. at si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.